Mga kababayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik na naman pong muli sa inyo para po magkomento. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, ay maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin na naglabas po ng sama ng loob ang Vice President dito po sa ginagawa ng ICC. Mga kababayan, lalong-lalo po sa pansamantalang kalayaan na hinihiling po ng pamilya Duterte at syempre po ng kanyang legal team, yung interim release ay talagang napakamalaking mali daw po ito ayon sa Vice President. Pakinggan po natin ang Vice President at komentuhan po natin mga tambay. I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. Hindi makatarungan na ibase ang pagtutol sa mga naging pahayag ng mga miyembro ng pamilya. Ito ang iginiit ni Vice President Sara Duterte matapos tutulan ng prosecutors ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan na pansamantalang paglaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mariing kinwestiyon at ipinagtaka ni VP Duterte ang batayan ng prosecutors sa pagharang sa hiling na interim release ng kampo ng kanyang ama. Kung sinasabi nila na hindi ibibigay ang interim release dahil merong mga statements ng pamilya, it doesn't fall also into the parang reasons kung bakit hindi ibibigay ang interim release. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, ang basihan ng desisyon sa interim release ay ang mga kilos at pahayag ng akusado mismo, kasama na ang posisyon ng bansang tatanggap dito. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado, hindi at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado base sa statements ng pamilya. Nagpahayag din ang Vice Presidente ng matinding pag-aalala sa kalusugan ng dating Pangulo. I am concerned that he will not be granted the interim release dahil he is 80 years old, he is not in good health, he's not been eating well, and he needs support from familiar people, and he needs the care of his family and loved ones. Iginiit din ni VP Sara. Wala tayong magagawa, Vice President, dahil ang mga gumawa po niyan sa ating dating Pangulong Duterte ay mga hayop, mga demonyo, mga masasama. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan pong klase na mga tao na nagkasundo at nagplano po sa gumawa po sa inyong ama ay mga hayop di umano. Mga walang utang na loob. Mga demonyo di umano. Di po ba? Mga Judas, traidor. Nakita niyo po, yung ginawa ng dating Pangulong Duterte, nirespeto ang pamilya nila, binigyan ng magandang libing ang kanilang ama, tinulungan makabalik sa Malacanang, gamit ang Vice President Sara Duterte, pero iginanti po nila, mamamatay pa pag po napabayaan ang dating Pangulong Duterte. Yan po yata ang plano nila. Mamatay na ang dating Pangulong Duterte sa ibang bansa. Hindi po ba? Dahil nakapagsalita na rin po ang isang DOJ diyan noong mga nakarang taon. Doon na daw po mamamatay ang dating Pangulong Duterte sa ibang bansa, sa ICC. Hindi na raw po makakalabas. Di po ba? Pinahayag po yan ng isang DOJ secretary. Ganyan po yata sila, kawawalang hiya. Hindi kaya? Wala po tayong magagawa, Vice President Kasi pati po ang men in uniform ay nakipagsabwatan din po yata sa ginawa po sa inyong ama, sa dating Pangulong Duterte.
nawalan po ng proteksyon, pati sa men in uniform, nagamit din po ng mga walang hiya, di umano, mga demonyo sa ating gobyerno. Hindi kaya? Ganyan po nangyari mga Vice President eh. Di po ba? Kidnapping ang lumabas dahil ginamit po ang kapangyarihan, pati ang pera ng bayan, mga kababayan. At ang ICC po ay markado na po yan. Markado na po sa international yan, lalo-lalo sa Amerika, na nagagamit po sa politika yan. Pera-pera daw po yan. Yan po kasi pinagplanuhan. Dahil unang-una, kung talagang International Criminal Court ay may sarili rin po yan na sinasabi sinusunod na batas. Meron nga Rome of Statutes yan eh. Hindi nasunod eh. Di po ba? Ano po sinasabi ng Rome of Statutes nila? Bago sila kumuha ng akusado na sasampahan nila ng kaso o lilitisin nila sa International Criminal Court sa ICC sa Netherlands, The Hague, kailangan po meron po munang manguna. Kailangan doon muna yan nililitis sa bansa kung saan siya sinasabing nagkasala. At bago po sila pumasok, ano po? Kailangan hindi na po nagpapunction ang judicial, ang korte ng bansa na kanila pong sinasabing lilitisin na akusado. Nangyari po ba yon? Di po ba hindi? Dahil unang-una, ang ating gobyerno, ang ating bansa ay meron pong judicial. Nagpapunction po. Lahat po ng korte natin, pati Korte Suprema, ay bukas na bukas po. Nagpapunction po yan. Di po ba? At ang dating Pangulong Duterte, hindi rin po nasunod ang proseso ng batas sa Pilipinas. Di po ba? Kidnapping, Vice President. Kaya nga lang po yan, nagiging totoo at sinasabi nilang tama ang ginagawa ng gobyerno at nung mga nagsabwatan, mga demonyo di umano, dahil wala pong inilalabas pa na pagkakamali ang Supreme Court at ang Ombudsman sa mga ginawa nila. Nananahimik pa po kasi sila. Kaya po, sila po, mga kabayan, ay napagtatakpan pa hanggang ngayon ang kanilang ginawang katarantaduhan, kawalanghiyaan sa dating Pangulong Duterte di umano. Hindi po ba? Kaya expected na po natin yan, BP Sara, na gagawin po talaga na ICC yan. Dahil po, di po ba may umuugong nga na napakalaking pera daw ang ibinigay dyan sa ICC. Di po ba, bayad daw po yan. Dahil yan daw po ICC, kahit walang jurisdiction sa atin, sabi, kumakalat na balita, nasa bansa na natin yan, tinutulungan ng gobyerno para mag-imbestiga. Hindi po ba? Totoo po ba yon? At special daw po yan. Nasa mga 5-star hotel pa raw yan. Sabi nila. Hindi po ba? At ang ICC, hindi po kikilos yan kung walang pera. Hindi kaya. Dahil sila po ay nagkakaproblema na ang kanilang kaperahan. Hindi po ba? Nakapris na nga. Napakarami na aligasyon. At wala na po silang nililitis. Wala na pong nililitis halos ang ICC. Kaya po si dating Pangulong Duterte na lang po ang bumubuhay sa ICC. Binubuhay na lang po ang ICC ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte. Kasi paano sila hindi mabubuhay? Binayaran yata ng gobyerno natin ng isang damukal na dolyares. How many billions ba? O daang milyon dolyar ang binigay kaya dyan. Kaya buhay na buhay sila sa Pilipinas. Lalong-lalo sa mga walang hiyang mga politiko. Hindi po ba? Kaya malaking problema po nila ito. Pag po ang dating Pangulong Duterte, ayon po rito sa pahayag ng ng ating Vice President, na yan ang number 1 reason at yan ang number 1 problema ng pamilya na kinaharap, yung kalusugan ng dating Pangulong Duterte. Baka ito'y malagay sa alanganin. Dahil nga po, mahina na siyang kumain at napakarami pang karamdaman. Siyempre po, ang isa sa magpapalakas sa may karamdaman at may sakit, di po ba? Pamilya. Yung alaga, aruga ng pamilya. Hindi po aruga ng banyaga. Hindi po ba? Kaya nga lang po mga kabayan, meron po tayong gobyerno
na walang puso. Mga hayop. Mga hayop ang mga puso. Mga ugaling hayop. Hindi kaya? Mga animal. Hindi kaya? Walang puso, walang damdamin dahil sa kapangyarihan, sa pagiging greedy, ganid, na wala na yung pagiging Pilipino. Yung pagiging polite, wala na yan. Wala na. Pati respeto at paggalang sa dating Pangulo, wala na dahil sa kapangyarihan. Sa pagiging greedy, ganid, sakim. Hindi po ba? Kaya po mga Vice President, meron naman pong ganti yan. Hindi naman po tatagal yan. At may panahon po para dyan. Ang iniintay nga lang po natin, tulungan tayo ng men in uniform. Kaya lang, hanggang ngayon po kasi, nasa priority po kasi sila ng Kongreso, di umano, at ng Malacanang. Kaya po mga bulag, pipi at bingi sila mga kabayan. Nakakalungkot lang po mga kabayan ang nangyari po sa ating bansa. Nagbalik po tayo ng gobyerno na ang ine-expect natin ay mas magaling pa ang gagawin sa mga Duterte. Mas magaling pa ang gagawin kay dating Pangulong Duterte. Hindi po pala. Tayo po pala ay nagluklok ng pinakamasama at pinakawalang ya, di umano, sa kasaysayan ng ating bansa. Grabe. Grabe po. Grabing pamumuno ito, mga kababayan. Dinala tayo sa kawalan. Ang ekonomiya ay bagsak. Puro pamumulitika at issue ng korupsyon. Ayan, meron pang isang dating Pangulo na nagdidelikado pa ang buhay dahil sa kanilang kasakiman, mga kababayan. Isama po natin, mga kababayan, ang tangi po natin magagawa dahil wala po tayong nakukuhang suporta, lalo-lalo sa men in uniform. Ang makapangyarihan po sa lahat, mga kababayan, mas makapangyarihan po sa mga nanunungkulan sa ating bansa, mga kababayan. Temporary lang po yung kapangyarihan nila. Yung ginagawa nilang panggigipit sa mga Duterte, kay dating Pangulong Duterte, temporary lang po yan. Ang nasa top, ang pinaka makapangyarihan ay yung nasa itaas, ang Panginoon na lumalang sa atin. Siya po ang nakakaalam ng lahat. Ito pong mga tao na ito, meron po silang paghuhukom, mga kababayan. Yan po nakakatakot. Yung kanila pong paghuhukom, yung kanilang hatol. Ang ating po magagawa, pagtulong-tulungan po natin, mga kababayan, sa pagkakataong ito, isama po natin sa ating mga dasal at panalangin ang kalusugan at pag-iingat na madugtungan ng buhay at lakas, lalong-lalo po ang buhay at lakas ng dating Pangulong Duterte. Dahil grabe po ang ginawa po nilang panggigipit dito. Talagang yung sinasabi nga po natin, ulit-ulitin ko, ang pwede lang pong gumawa ng ganitong klaseng kawalangyaan ay mga hayop, mga walang pusong tao, mga hayop ang puso at isip. Sila lang po makakagawa niyan, mga bayan. Ganyan po nangyari sa dating Pangulong Duterte. Napagkaisahan po ng mga hayop, di umano, at pusong hayop, di umano. Maraming salamat po, mga bayan. Isama po natin sa dasal at panalangin ang dinaranas po ng ating dating Pangulong Duterte na panggigipit ng mga hayop, di umano. Maraming salamat po sa mga na gusto po ng Tambay Makabayan, sa mga nagla-like, share, and subscribe. Sama po natin sa panalangin. At sa ating po mga subscribers, sama po natin sa panalangin po natin ang dating Pangulong Duterte na lumakas po, mabigyan po ng mahabang buhay. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Maraming salamat po. Sama po natin sa panalangin ng dating Pangulong Duterte. Thank you po. Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalinda RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyong paggawa. At syempre po, yung lagi ko pong inuulit-ulit na hinihiling po na ako po ay nakikiusap na isama po natin, mga kababayan, lalo po sa panahon na ito. Pagkaisa po tayo ng panalangin at dasal na maingatan po at madugtungan po
ang kanya pong buhay at kalakasan ng Panginoon. Mabigyan pa po siya ng mahabang buhay at kalakasan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Sana po matupad po sa awat tulong ng Panginoon. Thank you po mga tambay. Sa muli po, ingat-ingat po tayo mga kabayan. Paalam. Bye-bye.